Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Filipino 2, Term 1, Week 2. Para sa unang araw, tunog ng alpabetong Filipino, C, F, J, N, pangalang pantangi at pambalana, mga salitang pantukoy. Pakinggan at bigkasin natin ng tamang tunog ng mga letrang C, F, J at N bago tayo magpatuloy sa ating aralin. Panoorin natin ang video sa YouTube link na ito. Ano ang inyong napanood? Ibigay muli ang tunog ng letrang C, F, J at N. Pagmasdan ng mga larawan. Ilang pantig ang bumubuo ng bawat salita? Kahoy, baka, zoo, manok, tigre. Para sa kahoy, 2 pantig. Baka, 2 pantig. Zoo, 1 pantig. Manok, 2 pantig. Tigre, 2 pantig. Magbigay ng sariling halimbawa ng mga salitang may 1 pantig. Salitang may 2 pantig. Alamin muna natin ang kahulugan ng mga salitang makikita sa ating kwento. Payapa, tahimik at hindi magulo. Halimbawa, ang bayan ng Carmen ay isang payapang lugar kung saan masayang naninirahan ang magkakapatid. Malawak, malapad at maluwang. Halimbawa, malawak ang hardin ng magkakapatid, marami ang pananim dito. Ano ang nakikita nyo sa unang larawan? Ano ang ginagawa ng magkakapatid sa ikalawang larawan? Bakit kaya kumakain ng mga prutas at gulay ang magkakapatid? Paano ito nakatutulong sa kanilang kalusugan? Ating basahin ang buhay sa probinsya, isinulat ni Rosalina R. Zonyo. Sa isang maliit na bayan ng Carmen sa Cebu, masayang naninirahan ang magkakapatid na sina Carlos, Felicia, Juan, Nina at Quintin. Gawa sa kahoy at kawayan ang kanilang bahay na nasa gitna ng malawak na bukirin. Tuwing umaga, tulong-tulong sila sa paghahanda ng kanilang almusal bago gumawa ng kani-kaniyang gawain. Pinapakain ni Carlos ang kanilang mga alagang hayop tulad ng manok at baka. Nag-iigib ng tubig si Juan. Nagwawalis sa bakuran si Nina. Bibili naman sa palengke si Felicia. Quintin, ano ang ginagawa mo riyan? Tanong ni Felicia. Ate, sinusubukan kong tugtugin ng violin at xylophone na binili ni nanay kahapon. Sagot ni Quintin. Pagdating ni Felicia sa palengke, bumili siya ng isda, gulay at prutas sa kanyang kaibigang si Juan para sa kanilang pananghalian at hapunan. Kumusta Juan? Sariwang-sariwa ang mga paninda mo ngayon. Maganda ito sa kalusugan natin. Marami ka na bang naibenta? Sabi ni Felicia. Oo Felicia, marami kasi kaming napitas kahapon sa aming hardin. Sagot ni Juan. Pag-uwi ni Felicia, inanyaya ng kanyang mga kapatid na mamasyal sa zoo. Napagkasundoan nilang pumunta sa Cebu Safari at Adventure Park. Nakakita sila doon ng iba't ibang mga hayop tulad ng ibon, tigre, leon at iba pa. Napakaganda ng lugar na ito. Sayang nga lang at walang zebra. Gusto ko pa naman sana itong makita. May panghihinayang nasambit ni Quintin. Tuwang-tuwa pa rin ang magkakapatid habang patuloy na pamamasyal sa zoo. Ano ang pamagat ng kwento? Ang pamagat ng kwento ay ang buhay sa probinsya. Tungkol sa ano ang kwento? Saan nangyari ang kwento? Paano ipinakita ng magkakapatid ang kanilang pangangalaga sa sarili?
Sa anong mga letra nagsisimula ang pangalan ng magkakapatid? Nagsisimula ang kanilang mga pangalan sa mga letrang C, F, J, at N. Mga salitang nagsisimula sa C, F, J, at N na matatagpuan sa kwento. C. Carlos, F. Fatima, J. Juan, N. Nina. Magbigay ng mga salita na binubuo ng dalawang pantig. Gulay, prutas, karne, bahay. Ano-anong mga salitang tumutukoy sa pangalan ng tao, hayop, bagay at pangyayari? Tao, magkakapatid. Hayop, aso. Bagay, prutas, gulay. Pangyayari, pagkain. Ano-ano ang mga halimbawa ng pangalang pambalana at pangalang pantangi na narinig mula sa kwento? Pangalang pantangi. Ito ay ngalan ng tao, hayop, lugar, bagay o pangyayari na natatangi sa iba. Ito ay nagsisimula sa malaking titik. Halimbawa, Juan, Carlos, Fatima, Nina, Carmen. Basahin muli ang mga salita mula sa kwento. Juan, Carlos, Felicia, Nina, Quintin. Hayop, palengke, bayan, isda, gulay. Ano ang tawag sa mga salitang inyong binasa? Magbigay ng sariling halimbawa ng pangalan ng tao, lugar, bagay, hayop at pangyayari. Magbahagi rin ng sariling halimbawa ng pangalang pantangi at pangalang pambalana. Tukuyin ang mga salita kung ito ay pangalan ng tao, hayop, bagay, lugar at pangyayari. Isulat sapat lang ang sagot. Quintin, tindero, isda, Carmen, palengke. Narito ang mga tamang kasagutan. Tukuyin kung ang salita ay pangalang pantangi o pangalang pambalana. Isulat ang check kung ito ay pangalang pantangi at X kung ito ay pangalang pambalana. Cebu, magkakapatid, prutas, gulay, Carlos. Narito ang mga tamang kasagutan. Para sa pangkatang gawain, bumuo ng 5 pangkat. Sundin ang nakatalagang gawain ng inyong pangkat. Unang pangkat, magbigay ng 5 halimbawa ng pangalan ng tao. Ikalawang pangkat, magbigay ng 5 halimbawa ng pangalan ng bagay. Ikatlong pangkat, pangalan ng puok o lugar. Ikaapat na pangkat, pangalan ng hayop. Ikalimang pangkat, halimbawa ng pangyayari. Isulat ang inyong mga sagot sa Manila paper at ihanda ito para sa pag-uulat ng inyong pangkat. Magbigay ng halimbawa ng 5 pangalang pantangi at 5 halimbawa ng pangalang pambalana. Ano ang pangalan? Ang pangalan ay mga salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar at pangyayari. Ano ang mga uri ng pangalan? Pangalang pantangi, pangalang pambalana. Tukuyin ang uri ng pangalan, alin sa sumusunod na pangalan ang tumutukoy sa ngalan ng tao, bahay, Juan, gulay. Anong uri ng pangalan ang Quintin? Pantangi, pambalana, pangungusap. Tukuyin kung aling pangalan ang pantangi, ate, Maria, kuya. Alin sa sumusunod na pangalan ang pambalana? Aklat, Carmen, Cebu. Anong uri ng pangalan ang Cebu? Pantangi, pambalana, wala sa nabanggit. Sumulat ng 5 halimbawa ng pangalan. Para sa ikalawang araw, tunog ng alpabetong Filipino, Q, V, X at C. Ngalang pantangi at pambalana. Mga salitang pantukoy. Ang mga, si, sina. Ano ang pamagat ng awit? Ang mga salitang Carlos, Felicia, Juan at Quintin ay anong uri ng pangalan? Ang palengke, manok at baka ay anong uri ng pangalan?
Dapat ba nating tularan ang mga tauhan sa kwento sa uri ng pagkain na kanilang binibili sa pamilihan? Bakit mahalaga ang pangangalaga sa ating sarili? Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa pangalan. Balikan muna natin ang kwentong Ang Buhay sa Probinsya. Ano ang pamagat ng kwentong ating binasa? Sino-sino ang magkakapatid sa kwento? Saan sila nakatira? Ano ang masasabi ninyo sa magkakapatid? Dapat ba natin silang tularan? Bakit? Mula sa kwentong Ang Buhay sa Probinsya, tukuyin ang mga pangalang nagsisimula sa mga letrang Q, V, X at Z. Mula sa ating kwento kahapon, ano-anong mga salita ang nagsisimula sa letrang Q, V, X at Z? Quintin, violin, zebra at xylophone. Magbigay ng iba pang halimbawa ng mga salitang nagsisimula sa mga nabanggit na letra. Ano ang tunog ng mga letrang Q, V, X at Z? Sa isang maliit na bayan ng Carmen sa Cebu, masayang naninirahan ang magkakapatid na sina Carlos, Felicia, Juan, Nina at Quintin. Nagwawalis sa bakuran si Nina. Kumusta Juan? Sariwang-sariwa ang mga paninda mo ngayon. Gawa sa kahoy at kawayan ang kanilang bahay. Ano-ano ang mga salitang naka-highlight? Sina, ang, si, ang mga. Ano ang pantukoy? Kailan ginagamit ang mga pantukoy na si, sina, ang, at ang mga? Magbigay ng mga halimbawa ng mga salitang ginagamitan ng mga pantukoy na si, sina, ang, at ang mga. Basahin at unawain ang mga pangungusap. Si Quintin ay bunso sa magkakapatid. Sina Quintin at Felicia ay magkapatid. Ang prutas ay maganda sa ating kalusugan. Ang mga prutas at gulay ay masustansya. Kailan ginagamit ang mga pantukoy na si at sina? Kailan ginagamit ang mga pantukoy na ang at ang mga? Lagyan ng pantukoy na si, sina, ang o ang mga ang sumusunod na pangungusap. Isulat ang tamang sagot sa patlang. Patlang Felicia ay kapatid ni Quintin. Patlang Carlos, Felicia at Quintin ay magkakapatid. Patlang prutas at gulay ay mabuti sa katawan. Patlang ay naglalaro ng violin at xylophone. Patlang Carlos ay nagpapakain ng kanilang mga alagang hayop. Narito ang mga tamang kasagutan. Si, sina, ang mga, ang bata, si. Gamitin ang pantukoy na si, sina, ang at ang mga sa bawat patlang. Patlang Quintin at Rina ay magkapatid. Patlang Rina ay mabait. Patlang Manok at Kalapati ay nasa kulungan. Patlang Quintin, Carlos at Felisa ay nagtitinda ng gulay. Patlang Rina ay tumutulong sa paglilinis ng bahay. Narito ang mga tamang kasagutan. Lagyan ng masayang mukha ang patlang kung tama ang pangungusap at malungkot na mukha kung ito ay mali. Sina Carlos ay masipag na bata. Ang manok at baka ay alaga ng magkakapatid. Ang prutas at gulay ay mahalaga sa ating kalusugan. Ang Cebu ay pangalang pantangi. Ang baka ay pangalang pambanana. Narito ang mga tamang kasagutan. Ano ang pangalan? Ano-ano ang dalawang uri ng pangalan? Ano-ano ang mga salitang pantukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar o pangyayari? Tukuyin kung ang mga sumusunod na pangalan ay pantangi o pambanana. Isulat ang sagot sa patlang. Jose Rizal, Aklat, Ginang Reyes, Kapatid, Pisara. Pantangi, pambanana,
pantangi, pambalana at pambalana. Sumulat ng 5 halimbawa ng pangalang pantangi at 5 halimbawa ng pangalang pambalana. Para sa ikatlong araw, diptonggo o salitang magkakatugma, tiyak at ditiyak na ngalan, salitang pangugnay at o. Basahin ang mga salitang nakasulat. Pipoy, gulay. Ano ang napapansin nyo sa dulo ng bawat salita? Ano ang tawag sa mga ito? Tukuyin ang iba pang salitang may diptonggo. Magbigay din ng sarili ninyong halimbawa ng mga salitang may diptonggo. Ating basahin ang mga sumusunod na salita. Kaharian, kahalagahan, pagkain, hardin, subukan, matagpuan. Ano ang pagkakapareho ng mga salitang ito? Magbigay pa ng mga halimbawa ng salitang magkatugma at gamitin ng bawat isa sa isang pangungusap. Ang pangalan ay mga salitang nagsasabi ng ngalan ng tao, hayop, lugar o pangyayari. Basahin ang mga salita at gamitin ito sa pangungusap. Luningning, candy, tsokolate, prutas, gulay, halaman, bahay, dahon, kaharian. Gamitin ang mga salitang ito sa pangungusap. Ang puno ba ay may kasarian? Ang salitang nanay ay anong kasarian? Ang pangalan ay mayroon ding kasarian. Ang mga kasarian ng pangalan ay ang sumusunod: panlalaki, pambabae, ditiyak at walang kasarian. Ating panoorin ang kasarian ng pangalan, panlalaki, pambabae, ditiyak, walang kasarian. Narito ang YouTube link. Ano-ano ang 4 na kasarian ng pangalan? Magbigay ng tig-isang halimbawa ng kasariang panlalaki, kasariang pambabae, kasariang tiyak, at kasariang ditiyak. Ibigay ang kasarian ng mga sumusunod. Kuya, ninong, lapis, ate, pulis, pisara, hari, guro, ninang, bunso. Dadako naman tayo sa gawaing pangkatin. Unang pangkat, magbigay ng 5 halimbawa ng salitang may kasariang panlalaki. Halimbawa, tatay, kuya, lalaki, ninong, hari. Sa ikalawang pangkat naman, magbigay ng halimbawa ng salitang may kasariang pambabae. Halimbawa, nanay, ate, babae, ninang, reyna. Ating panoorin ang video na ano ang mga kayarian ng pangalan. Narito ang YouTube link. Tungkol saan ang inyong napanood? Ano-ano ang kayarian ng pangalan ayon sa inyong napanood? Ating alamin kung ano-ano ang mga kayarian ng pangalan ng sumusunod na salita. Bilis, laro. Inom, naglaro. Kain, linis, masayahin. Sabihin kung ang sumusunod na salita ay payak, may lapi, masustansya, lapis, kapatagan, gulay, kabundukan. Narito ang mga tamang kasagutan. Gawain sa pangkat. Unang pangkat, gumuhit ng 5 salitang may kayariang payak. Halimbawa, babae. Ikalawang pangkat, sumulat ng 5 salita na may kayariang payak. Ikatlong pangkat, sumulat ng 5 salitang may kayariang may lapi. Ika-4 na pangkat, gumuhit ng 2 larawan ng salitang may lapi. Basahin ang mga pangungusap sa ibaba. Si Pipoy ay kumakain ng mga tsokolate at chichirya. Ano ang gustong pagkain ni Pipoy? Candy o tsokolate? Kailan ginagamit ang pang-ugnay na o? Kailan ginagamit ang pang-ugnay na at o? Ano-ano ang mga kasarian ng pangalan? Ang 4 na kasarian ng pangalan ay ang sumusunod.
panlalaki, pambabae, di tiyak, walang kasarian. Sagutan ng puwang ng tamang pang-ugnay at o. Mahilig akong magbasa, patlang magsulat. Mag-aaral ako mamaya, patlang matutulog na lang. Gusto ko ng prutas, patlang gulay. Mahilig akong magbasa, patlang magsulat. Gusto mo bang manood ng pelikula, patlang pumunta na lang sa parke. Sumulat ng 5 pangungusap gamit ang pang-ugnay na o at. Para sa ika-4 na araw, diptongo, salitang magkakatugma, tiyak, di tiyak at walang kasariang ngalan, salitang pang-ugnay at o. Kahapon ay tinalakay natin ang mga kasarian ng pangalan katulad ng pambabae at panlalaki. Halimbawa, nanay, tatay, ate, kuya, tita, tito. Ang mga salitang nanay, ate at tita ay halimbawa ng pangalang may kasariang pambabae, samantalang ang tatay, kuya at tito ay halimbawa ng mga pangalan ng tao na may kasariang panlalaki. Ngayon naman, balikan natin ang pabula na inyong napakinggan. Ibigay ang mga pangalan ng tao na may kasariang pambabae at panlalaki. Luningning, pambabae. Pipoy, panlalaki. Halimbawa, si Luningning ay bata pa. Anong kasarian ang salitang bata? Ang salitang bata ay may kasariang hindi tiyak. Mga iba bang halimbawa ng pangalang may kasariang di tiyak? Kaibigan, guro, kaklase, pulis, kalaro. Magbigay pa ng mga halimbawa ng mga pangalan na may di tiyak na kasarian. Tingnan naman ang mga sumusunod na salita galing sa pabulang napakinggan. Prutas, gulay, kaharian, candy, tsokolate. Sila ay halimbawa ng mga pangalan na walang buhay. Sila ay mga halimbawa ng pangalang walang kasarian. Panuto, lagyan ng check ang mga larawan na walang kasarian. Kahapon ay napag-aralan natin ang 2 kayarian ng pangalan, payak at may lapi. Bilang balik-aral, tukuyin kung ang bawat salitang ipapakita ay payak o may lapi. Pumalakpak ng 1 beses kung ito ay payak at 2 beses naman kung may lapi. Lolo, isda, kaharian, pamilya, palayan. Basahin ang sumusunod na salita, araw-araw, gabi-gabi, alon-alon, sino-sino. Ang mga sumusunod na salita ay mga halimbawa ng pangalang may kayariang inuulit. Mga halimbawa pa ng mga salitang inuulit, agad-agad, gabi-gabi, puting-puti. Basahin ang mga salita at pansinin ang kanilang pagkakapareho. Magaling! Ngayon naman ay basahin ang mga sumusunod na salita. Araw-araw, gabi-gabi, alon-alon, sino-sino. Ano ang napapansin nyo sa mga salitang nakasulat? Magaling! Sila ay binubuo ng 2 salita. Ang tawag sa kanila ay tambalang salita. Sila ay binubuo ng 2 magkaibang salita. Magbigay nga kayo ng sarili ninyong halimbawa at gamitin ito sa pangungusap. Halimbawa, si Luningning ay nakatira sa kanilang bahay kubo malapit sa hardin. Alin sa pangungusap ang tambalang salita? Tingnan ang mga salitang nasa kauhon. Isulat kung ito ay tambalang salita o inuulit na salita. Araw-araw, silid-aralan, palo-sebo, puting-puti, lagi-lagi. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap na hangos sa pabulang napakinggan. Napansin ni Luningning na ang batang daga ay kumakain ng candy at tsokolate. Sina Luningning at Pipoy ay madalas pumunta sa hardin. Ano ang masasabi mo kay Luningning? Mabait o masungit?
Paano pinagdugtong ang salita o mga salita sa pangungusap? Gumamit ng pangugnay na at o sa mga pangungusap. Iguhit ang masayang mukha kung ang sumusunod na salita ay may kasariang tiyak at malungkot na mukha kung ang salita ay may kasariang ditiyak. Guro, artista, sapatos, papel, bata. Isulat ang ay kung ang mga salita ay inuulit at ti kung ito ay tambalan sapat lang. Sabi-sabi, kapitbahay, anak pawis, kitang-kita, litong-lito. Gamitin ang mga pang-ugnay na at o sa mga pares na salita sa ibaba. Kutsara, tinidor. Sapatos, medyas. Manok, itlog. Mabait, masungit. Malayo, malapit. Lagyan ng check kung ang mga salita ay diptongo at X naman kung hindi. Bahay, anay, aliw, baso, salamin. Sabihin kung ang sumusunod ay pangalan ng tao, hayop, bagay, puok o lugar at pangyayari. Tatay, kaarawan, aso, marikina, pisara. Magbigay ng 5 salita na madalas gamitin sa kwentong si Luningning. Ibigay ang kasarian ng sumusunod na pangalan. Isulat ang letrang L kung panlalaki, B kung pambabae, DT kung ditiyak at WK kung walang kasarian. Rico, lola, upuan, bata, nanay. Narito ang tamang kasagutan. Isulat sapat lang ang titik P kung ang kayarian ng pangalan ay payak, M kung ito ay may lapi, L kung ito ay inuulit, at T kung ito ay tambalan. Bungang kahoy, paaralan, bagay-bagay, hanap buhay, panahon. Narito ang mga tamang kasagutan. Magsulat ng 5 halimbawa ng pangalan at sabihin ng kasarian nito kung ito ay panlalaki, pambabae, tiyak o ditiyak. Iguhit ang bilog kung ang pangungusap ay tama at parisukat naman kung mali. Ang mga kasarian ng pangalan ay pambabae o panlalaki. Ang salitang pulis ay may ditiyak na kasarian. Ang salitang aklat ay pangalan ng bagay. Ang Cebu ay halimbawa ng pangalan ng lugar. Ang kahon at dahon ay mga salitang magkatugma. Narito ang mga tamang kasagutan. Magbigay ng 5 salitang magkatugma.